Last flooring na yan. Ito last flooring na ko na ito. Yan na, oh. Ayan, ito po mga katribya po yung pinarerentahan po nung may-ari sa 15 years. Kulang 2 taon ito, ano? Oo, pwede na po siyang pamungahin na ito. Ayan, meron po siyang mga maliliit. Ayan, kapoproning lang din. Ito pala ang practice dito sa Victoria. Pinoproning po yung kalamansi. Ayan, meron na rin siyang tubig, ano? Yung patubig, ito yung patubig po niya. Oh. Ayan, ang sukat nito ay 3x3 yan. 3x3. 3.4. 3.5x3. By 3. Kaya maluwang po itong pagitan eh. Bali ang sukat nito kulang kalahati. Ay mahigit kalahati, ano? Ilang puno ito, kuya? Ready na pala itong ano. Yan po ang kalamansi na pwede na pamungahin. After po ng 1 taon, mag 2 years na. Dami ng gamot. Dito yung sprayan ninyo. So yan ang plan. Tosan. Hanggang sa 7 gram na yan. Ayan ang pang tanggal po ng kuto yan. Nung itim. May sabi, may timplado na ito ng gamot. May sabi, ready na po siya sa pag-i-spray. Pag-i-spray at papataba ko kayo. Nakailan lang po sa ritong ko napitas ninyo. Naka 700 na ko nung nakakuhan. April, yung sabihin na tsempohan ninyo yung mababa. Mababa. Pero yung sumunod, di naman na kayo nakakuha. Ay, ito ngayon, nagkakakuha sila ng pan. Ay, nakakahalaw. Halaw, 10. Ay, nung nakaraan, naka 17 sila. 17, pwede na. Ay, malaki na po yung kanya, yung puno. 5 years pa lang ito, ano? Oo. Ito mga katribya po yung kalamansi po ng ating subscriber dito po sa Victoria, Tarlac. Kaya maganda lupa rin sa Victoria, ano? Tapos kuwan, yung malakas po ang tubig. Ay, ito namin ito, lang. Isang tubo lang. Isang tubo lang. Paswerte pala ninyo. Ito naman po yung kuwan. Ito yung hagdan. Yung hagdan. Kagaling naman. Ito matibay. Aabuti ko to kahit ilang taon. Oo. Ayan, no. Magkano yung ganito paggawa, sir? Pinagawa ko lang sa taon. Sa taon po ninyo? Welder din dito. Welder. Oo, maganda. 1,000. 1,000 yung ganito. Ay, pwede na rin. Kasi sa kawayan 600 eh. Yan, 1,000 yan. At least dadagdag ka lang pala ng 400. May bakal ka ng ganito. Oo. Ayun, meron palang marami rin palang mga buko eh. Bunga. At lumabas yung mga bulaklaka ngayon. Ito yung magandang sundan po ng organic. Saka yung bata. Marami pala kayo pang kuwan eh. Pang August, September. Ito yung kana ito. Yan, pampigaan po yan. Bagay, baka po ngayon hindi pa masyado bumaba ang kalamansi dahil nasaktan po nung tag-araw. El Niño. Tumataas pa. Magkano po ba kuha rito sa inyo ngayon? Nung nakarating isang araw 2.5 eh. 2.5. Baka ngayon 2.6 na ngayon. 2.350 naman. Pwede na. Kaya lang medyo mahal nga la pa upa ngayon. Alam mo din naman pa rito 400. 400. Ito to kasi alas hinahalaw lang naman. Sa isang maghapon baka swerte makaisa. Hindi, nakakakuha na ba sila? Dalawa. Pwede na. Nagtsatsagaan nila na kuwan eh. 4 o 5 lang sila namilitas. Ang galing yan. At least yun, meron silang kita pa. Nakakuha niyan. Ang daming buko. Ano po ginagamit nyo rito? Yung grass cutter? Nag-grass cutter ng kuwan. Nag-herbicide din naman kayo? Yung palit-palit. Salisin na tama lang po yun. Para naman kasi di lalong magalit po yung damo. Kasi puro grass cutter, titigas po yung lupa eh. Kapag tagulan, ang bilis agad ng mga pagka-grass cutter. Opo.
Mabilis ang tubo ng lapo. Bale, ilang puno po yan? 1.7 hectares yan, 1,500. Ah, bale, ang pagitan ninyo, 3.4. Hindi, minsan 3 by 3 o 2. Iba, almost 4 eh. Ah, oo. Kasi nung nagtanim yung tawang kuryeto, hindi ako kasama. Sila lang na. Sila na nagtanim, kaya yung sinunod nila yung kuwan. Baka 3 by 4 yan. Oo. Oh, kaya maluwang. Oh, kukuha to ng kuwan eh. Mga ganito, pag puno ng bunga yan, sambag ang kinukuha nito eh. Lalo pagka marami. Tsaka yung malalaki. Bali ang pinaka-maximum na napitas ko pa lang dyan, mga 20 plus na kuwan. Oo, 20 plus yung average. Ko. Yung isang pitasan niya. Isang pabungahan. Ah, pabungahan. Ay, marami na yan. Pag lumaki-laki pa isang puno niyan, ayan, magkukuha na siya. Isang bag kukuhanin na niya. Buong palibot. Bibilis na po pagkalaki. 5 years pa lang yan, laki na, ano? Ganda ng lupa rito sa inyo. Malabong. Dahil dyan nung una yan, medyo mang tanim na ng una eh. Nung naka 2 years yan, nakakuha na kagad naka 300. At 300 ang kuha niya. Naka-average ako ng 300 na bag. Sa magkano naman yun natamaan nyo, sir? Ay, maganda-ganda. 1,700. Ah, sabi. Eh, sulit na. Ayan, sulit na yung kuha niya to. Sa alaga. Eh, kaya ganda ka rito sa inyo, eh, malakas ang tubig. Ayan ang problema. Ito yung hose naman ito, pang power spray, ano. Ah, sir, sila po yung nag-aalaga. Ah, ito. Oo. Yeah, sige, papanoorin nyo yung channel natin. Oo. Mahihiyain niya. At sila rin na namimitas sa kalamansi. Hindi, yung wala silang Ah, ito yung halayhayan. Eh, malaki pala yung halayhayan ninyo. Oo, pang pala ito eh. Pang maramihang bagya. Di araw-araw pa pitas niya pagka nag-harvest. Isang linggong pitas. Oo, dahil para maubos, ano. Eh, malaki nga may lalaman ito. Mga 20 bag dito makukuha. Mapipilian. Masadya talaga ako niya. Tibay. Pinabakal ko na eh. Opo, kaya naman niya para pang matagalan. Oo. Ayos na nga yun. Dito yung kuha natin. At least medyo mataas dito. Okay, kumukuha pa kayo ng pansalok na pangkuhan. Okay naman ito. Dito na rin nakatira yung tauhan ninyo. Ano? Isang pamilya yan. Ayos ah. Isang pamilya, may ampun pa siya. Magaling yan. O, bagong tuli ka. Binyag siya. No? Ay, anak ko, bagong binyag din. Ayan. Ito lang ang mamahala rito lahat. Ah, siya? Tatlong tali yan. Galing yan, no? Isang tao lang. Natutubigan niya lahat. Oo. Katulong mo yung misis po ninyo. O, kayo lang. Minsan ka mag-obras. Minsan tagkataon ka na obras. Masipag po itong taon ninyo. Kaya 3 hektarya Yung malung. pero kung makina dyan, di Oo. makina sa dulo. Kabilaan. Kabilaan. Para po sa lubungan, ano. Para hindi sa mahirapan. Magamitin kayo ng hose. Oo. Kasi Ay, hindi, dito lang. Ay, puro mga konsya. Yung sangka. Sangka na lang. Ay, malakas ng tubig ninyo. Doon sa kabila, di ganun din. Dalawang makina din sa kabila. Dalawang makina rin po ang Puro kwento. dalawang style namin. Galing yan. Ang kalamansi nga pagka mahal eh, hindi po masyado lumalaki, ano. Oo. Nasaktan po kasi Ay, ng hindi kuwan niya. maselan. Nga po, hindi na maselan po ang kuwan. Patak ko. Tsaka ngayon, pinag-uusapan, basta't kalamansi. Kung lalong dati pagka maliliit. Baba nyo na. Ano ko na. Kapag baba na po natin po yung pula. Yan, deliver tayo rito ng 50 na kawan, pula, XL. Ayan mga katribya, lakas ng tubig dito sa Victoria, D4, puno-puno. Mahaba po yung bugan niya, kaya maganda po ang kalamansi dito sa Victoria, Tarlac. Ayan puno siya, natutubigan po yung banay. Hindi po ang patubig po sa kalamansi. Ay dito mga katribya, isang tubo lang po na mahigit, may tubig na dito sa Victoria. Kaya pagdating pala dito sa patubig, wala silang problema. Ay ang lupa naman dito mga katribya, buhaghag.
may halong lahar, kaya gumaganda po ang kalamansi. Gaya nito, ay yung kalamansi ni Kuya, nasa 6 na taon pa lang ito, pero kuha na siya, abot-abot na lahat. Malaki. Ngayon, titingnan po natin po yung kanya pong pinarerenta na kalamansi. Kulang 2 taon. Sa mga farmers natin na kung gusto po ng pagkakalamansi, o yun, makikita natin kung ano yung klase po ng kanyang kalamansi na pinarerenta para at least magkaroon kayo na idea. Yung tubig ang pag-uusapan, wala kayong magiging problema dahil ganyan po kalakas. Yung 1 hektarya, 1 araw lang halos yung kanilang pagpapatubig, tapos na. Kaya pagka dalawa ang inyong mga makina o kaya tsaka tubo, sandali, tapos ang 1 hektarya. Last pruning na yan. Ito last flooring na ko na ito. Yan na Ayan, ito po mga katribya po yung pinarerentahan po nung may-ari sa 15 years. Kulang 2 taon ito, ano? Oo, pwede na po siyang pamungahin na ito. Ayan, meron po siyang mga maliliit. Ayan, kapo-proning lang din. Ito pala ang practice dito sa Victoria. Pinoproning po yung kalamansi. Ayan, meron na rin siyang tubig, ano? Yung patubig, ito yung patubig po niya. Oh. Ayan, ang sukat nito ay 3x3 yan. 3x3. 3.4. 3.5x3. By 3. Kaya maluwang po itong pagitan eh. Bali ang sukat nito kulang kalahati. Ay mahigit kalahati, ano? Ilang puno ito, Kuya? Ready na pala itong ano. Yan po ang kalamansi na pwede na pamungahin. After po ng 1 taon, mag 2 years na, yan malabong. Kaya ito pinutulan na po nila. Yan po ang practice po dito, pagpo-proning para diretso. 489. Ayan, 489. Malalaki na siya. Nag-uumpisa na siya. Ayan, nag-uumpisa na siya ng kuwan. Naman ito, batang puno pa. Kaya kung halimbawa mga katribya, gusto po natin po ng kalamansi, instant kalamansi. Ito to. Saan ba ito matatagpuan, Kuya? Lalapak, Victoria, Tarlac. Nasa 480 na puno. Ayan. Ikuha natin si Kuya yung isa. Para doon sa price. Kasi para mga katribya, meron kayong idea. At least kung gusto po ninyo, open naman po itong ating farm na ito sa Lalapak, Victoria. Kuya, magkano naman po ang gusto natin dito, yung arkila? Yung 2,000 ang isang puno. Per puno. Per puno. Ayan. Kamusta naman po yung kung dito? Okay naman yung daanan natin dito, naman. Maganda po dito. Ano po yung mga kasama ito? Kasama rin dito. Ito yung mga kasama na ito. Pati yung natulugan, bahay. Yan. Ang sabihin, kumpleto na pala halos ano. Ito po yung mismong bahay niya. Kaya konting ko lang. Ayos niya. Asikaso. Ayun. Ito kasama na rin para iyo po sa may-ari, ano. Ayan. Imagine niyo mga katribya, mura na ito kasi una-una 15 years na kontrata. Bawa sa loob ng 10 taon o kaya 8 taon at lumaki na ang kalamansi na ito, pwede pa kayo magpalit. Dahil meron pang 15 years, pwede kayo magdalawang tanim dito sa kalamansi na kung saan ay mapapakinabangan ninyo yung inyo pong inarkila. Kasi ito, paumpisa na po ito ng harvesting. Ayan, yung may mga bunga, buko. Umpisa na po ito ng kalakasan po ng kalamansi. Yung ganitong 2 taon. Kaya ilang kuwan pa lang ngayon, isang mahaba. Kaya wala naman problema sa patubig. Dahil okay naman po yun. Nandyan na po yung kanilang deep well. Dinamo yata, ano? Yun, kaya wala pong problema. Hindi na kayo kasama ba pati yung dinamo doon sa rentahan? Lahat ng mga kuwan kasama ito. Kaya kumbaga, ito naman pala yung kailangan. Wala na kayo masyadong marami pang iintindihin. Kailangan lang po ninyo, kapital lang. Kaya doon sa mga gusto po mag-interest, magkaroon po ng pagkakataon na masubukan ang kalamansi farming,
Eto, yung isang diretso ba ito? Oh, Isang diretso na yan ay pinarerentahan po ito ng 2,000 sa isang puno. Ngayon, kung halimbawa ba may magugustuhan ito ng ating subscriber, meron naman ba pa pwede maging tao rito na magtrabaho na maire-repair? Maraming maharap dito. Okay naman ba? Marami po dito. Marami naman. Magtubusan na magbabantay. Okay naman siya na magiging kuban dito, ano? Kasi kumisan ang nagiging problema natin pagka meron nagkaroon ng kursonada doon sa pinarerenta, naghahanap din siyempre ng mga tauhan na masipag. Tapos yung mapagkakatiwalaan, hindi po yung bantay sa lakay. Dito naman po siguro wala namang ganong dito, no? Okay naman po yung mga nandito, mga taga rito. Wala palaging tao. Oo. Wala pong Tsaka maganda rito yung nag-i-stay na yung tauhan, no? Para ron, naasikaso po nila. naasikaso na mabuti. Ayan. Paano ba natin kayo makokontak, sir? Kung halimbawa ay meron magkaroon ng interest sa pag-aarkila. Bigyan din namin. Yung number po. Bali, yung bigyan na lang po namin yung number na may-ari mismo. May-ari. Sige po. Ikuha nyo na po doon sa vlog natin para mailagay na natin siya. Hindi ko kabisado yung number. Sige, yung number ni sir. Engineer Nahihiya po kasi sa camera po yung nagpaparentay eh. Malawang na rin po kasi yung kanyang kalamansian ngayon. Hindi na po niya maasikaso ito. Kaya yun, binigyan na lang din po niya doon sa 2,000 po sa isang puno. At maganda na siya dahil ready na po siya ng pamungahin. Maganda na po yung kanyang yung itsura po ng kalamansi. Papalipas na lang po kayo ng mga 2 taon dito. Wala, kahit na wala 2 taon, dire-diretso lang po Oo. yan. Ito kulang pa itong 2 taon kasi yung sukat niya konseye. Mga 100 taon kalahati siguro to kuya, no? Oo. May 100 taon kalahati ito. Malaki na sana ito kaya lang na-proning siya. Kaya kang uso kasi rito proning para lumabong doon ang gusto yung kanilang kalamansi. Kaya bumilog siya. Bumilog. Sige, search niyo yung number ni sir. Po, sige. Yan, yung number ni kuya para do sa mga gusto pong umarkila po ng instant na kalamansian. Ito po, available ito sa Victoria, Tarlac. Wala naman po problema dahil nandun along the highway naman po siya. Madali siyang mahanap. Tapos wala pong problema sa tubig. Ayan. Sige, ano pong number niya? Ito na lang po yung i-contact nyo sakali kay sa miss niya. 0936 0936 966 966 8262. 8262. Ayan. Yan po sa ating pong mga ka-farmers, sa mga gusto pong mag-rent po ng kalamansian, lalo po yung kayo po ay nasa abroad o ibang bansa, yun po ang inyo pong kontakin at hanapin lang po natin po yung may-ari po nito. Siyempre, kontakin nyo rin po tayo para po at least ma-guide ko po kayo rito sa lugar ng ating kalamansian. Ngayon, kaya available po ito. Ang ganda na po noong kalamansi niya. Ready to na po ito sa pamumunga. Kaya maluwang po yung pagitan, okay po yung kanyang distansya, malinis. At sa tao naman daw, wala tayong magiging problema dahil marami pong mga naghahanap po dito ng trabaho sa pagkakalamansi. Kasi kaliwat kanan dito mga katribya po ay mga kalamansian. Kaya kabisado po nila po rito yung pag-aalaga. Tsaka nandito naman din tayo para ma-guide natin yung sino man po magkakaroon ng interest sa kalamansi farming. Kaya yan po ang ating pong naipekwa na po natin yung number po ng mga gustong mag-arkila o mag-rent. Isa rin po ito sa maganda dahil 15 years contract sa inyo po ang kalamansi. After ng 15 years, babalik ulit sa may-ari yung lupa. Sa bagay, Sa 15 years, bawing-bawi ka na. sa 15 years na yun, actually kahit nga po doon sa 8 years na yun bawi ka na dyan. Basta kung nakadali, lalo ngayon 2,000 mahigit ang presyo ng kalamansi. Yun po ang matching po ninyo. 480 na puno, 489. 489 na puno ang bilang po nitong pinarent. Kaya meron kayong idea, yun po yung presyo po nung gusto ng may-ari. Ngayon, kung meron kayong gusto natin magkaroon kayo ng interest, kontakin nyo lang po ako, tsaka yung number na nakalagay po rito sa ating vlog, mga katribya. Ayun. At para po makita ninyo, maluwang na kalamansian ito. Mahigit kalahati hektarya. Tapos ito po yung bahay. Naka-ready na siya. Titira na lang ang kailangan. Mayroon na rin po palang tubig. Ito. Saan po kumukuha ng tubig dito? Doon din.
Jetmatic. Ayan, naikuan din siya. Ito naman po yung kanilang halay-hayan. Hindi pa masyadong na-harvestan po ng marami yan, ano? Hindi pa. Ayan, kaya basal na basal po ito. Sa inyo po mapupunta yung kalakasan ng kalamansi. Hindi na po kayo magtatanim dahil may tanim na. Kumbaga, sasakyan nyo na lang. Mas maganda yung ganitong nirerentahan na bata kaysa doon sa matanda. Pagka po kasi matanda po yung kalamansing ating rerentahan, nako, papunta na po yun sa papahina. At saka palaki na rin po ang gastos pag malalaki na po ang kalamansi. Lalakas na po kayo sa pag-i-spray dyan. Lalakas na rin po kayo sa paglalagay ng abono dahil malaki na siya. Ito pong bata. Oh, yan. Dito na po ninyo makukuha po mga katribya po yung kalakasan ng kanyang bunga. Sige mga katribya, yun lang naman po ang ating pong isa rin na pinuntahan natin para dito sa Victoria, Tarlac. Shoutout po natin ang mga taga Victoria, Tarlac. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Ayan, ito po yung bahay na po pwedeng tirhan po ng ating tao. Tsaka noong magre-renta. Kung kayo po'y maabusan ng... ito po, meron na pala tayong CR. Kompleto na pala siya. Kumbaga sa kawan ay sasakay na lang po natin. Sasalpakan na. Ayan, meron na rin pong estila po ng kuryente. Yan, meron po yung sa may pagpapatubig. Yung dinamo. May generator to, no? Oo. Yan, generator. Kaya kung magkaroon man ng halimbawa ng pa-brown out, generator pwedeng gamitin. Ito naman po yung pwedeng ilagay, ano ka naman ng mga pwedeng gamit. Yan, yan po yung mga available ni Kuya, yung mga gamit na ito kasama pati itong mga pala, asarol. Yan, basta yung lahat na nakikita ninyo. O pati yata ito kasama yan, no? Yung bota. Yun yung sasakyan po na magtatrabaho. Yung bota. Kaya okay siya. O yan. Yan po yung nirerentahan. Paparenta. Ito pati yung gamit na pangtanggal ng baging. Yan, gulok. Yan. Kasama siya. Tapos ayun lang po yung daanan niya. Kaya madali po siyang mapuntahan. Sukat. Malamig din po yung area na ito.